Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at ng mga kababayan natin sa ibang bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng lahat ng umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong away aming maranasan at pagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, ay nagyayabang ngulit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip, at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masihan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masihan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkapal sang salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang, diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ang maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sayaman nananalig, dahil ang sayaman nila'y tumaas ang pag-iisip.
Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. Mapalad ang mga Hindi aba. siya, upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ang lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masihan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyo ang pinalaya. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang mga ari-arian nila ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. The love of money is the root of all evil. Isa ito sa pinakapamilyar tayong sipi sa Biblia. Kabisado natin ito sapagkat ginagamit natin ito madalas sa pangontra sa mga tao, maging sa sarili nating konsensya. Na kung minsan ay nagsasabi sa atin, tahasan man o hindi tahasan, na masyado na tayong partikular sa pera o mukhang pera. Ito ang ginagamit nating pangontra. Ay, hindi masama ang pera. Okay lang ang pera. Ang masama ay ang mahalin, ibigin ng pera. Tama naman. Pero baka ginagamit lamang natin itong defense system sa isang sin na guilty na tayo. Hindi pa nga ba tayo umiibig sa pera? O baka hindi lamang nating alam na ang ating puso ay nahulog na sa pera. Paano nga ba natin malalaman kung tayo'y nagmamahal na sa pera? At paano po natin ito maiiwasan, mareremedyohan? Yan po ang ating tatangkaing pagnilayan at hindi na po tayo lalayo mula sa ating mga pagbasang napakinggan. Una, masasabi nating minamahal natin ang pera kapag gumagawa na tayo ng masama dahil sa pera. Yun naman ang sinasabing maliwanag sa ating unang pagbasa. Ang pagmamahal sa salapi, ang ugat ng mga kasalanan. Kaya't kung dahil sa pera ay nagsisinungaling ka na, nagkakabisyo ka na, gumagamit ka na, nagpapagamit ka na, nagiging mayabang ka na, matapobre ka na, nagiging wala ka ng konsiderasyon sa iba, nagnanakaw ka na, nanloloko ka na, nangargabyado ka na, mahal mo na nga ang pera. Kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga bagay o relasyon na napakamahalaga,
Katulad ng relasyon mo sa Diyos, ni hindi ka na makapagdasal at makapagsimba. Relasyon mo sa iyong pamilya, sapagkat puro trabaho ka na lang at wala ka ng panahon sa kanila. Relasyon mo sa iba, sa iyong kapwa-tao, sapagkat partikular ka na sa makukuha mo sa kanila, hindi sa maibibigay mo sa kanila. Ay, mukha ka ng pera. Minamahal mo na ang pera. And you are in a great danger. Maniwala ka. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Mamahalin mo yung isa at itatakwil mo naman yung isa. Dapat isa lang talaga. Alam natin, masama ang hangarin ng demonyo eh. Hindi tayo pautos sa demonyo. Hindi natin siya gagawing Panginoon. Kaya naman mautak din ang demonyo. Ang pinofront niya, hindi naman siya, kundi yung gagamitin niya upang tayo makuha niya. Ano? Pera! Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Diyos at ang hindi diablo kundi pera. Yun ang ginagamit ng diablo upang maitakwil, malimutan natin unti-unti ang Diyos at makasunod tayo sa mga inuutos ng diablo. Nakawin mo na yan, kimkimin mo na yan, tago mo na yan, utakan mo na yan, lokohin mo na yan. Nako, umisip po tayo ng mga kasalanang matitindi. Siguradong may kinalaman dyan ang pera o yaman. Kaya nga madalas, kapag meron akong napupunan na umuunlad sa kabuhayan niya, sa karir niya, at ito'y kaibigan ko naman, talagang sinasabihan ko, huwag kang makalilimot sa Diyos. Kamakailan, meron akong inakbayan, mag-asawa pa, maganda ang takbo ng kanilang kabuhayan. Sinabihan ko, simba po tayo ha, huwag kayong makalilimot sa Diyos. Dahil sa pa sa mga sinasabi ko, be on guard, mag-ingat kayo, maging listo, sapagkat pwedeng gamitin ng demonyo ang pera ninyo para sirain kayo at ang pamilya ninyo. Gaano man kayo kabait, gaano man kayo karelihiyoso, maging listo. Tingnan po ninyo si Haring David. O di ba ang tagal niyang pinrepair ng Diyos? And through the years, he was very obedient to God. Akalain mong nung siya'y sa kapangyarihan na, may mga yaman na siya, kasi hari na siya. He was at the height of his power, of his career as king of Israel. Nahulog sa pagkakasala. Nakiapid na, nagpapatay pa. Ay, ang mga matitinding kasalanan na yan, hindi magkagawa ni David yan. Lalo pa dati, nung wala pa siyang pera at kapangyarihan. No wonder ang ating Panginoon, ang siya'y magkatawang tao, hindi niya pinili na maging mayaman. Tumawag siya ng mga kaalagad na mga mangingisda lamang. Bagamat meron siyang mga kaibigan na mayaman, hindi siya frequently nakipag-associate sa mga yan. Pinili niyang maging mahirap lang. Bagamat, para kay Kristo, hindi masama ang yaman. Marahil ito'y upang ipakita sa atin na mas maganda pa talagang maging mahirap o maging sakto lang sa pera. According lang sa ating mga pangangailangan. Basta, wag magkakasakit. Ayos na yan. Wag lang sobra-sobra. Sapagkat parang pinapakita sa atin ng ating Panginoon na bagamat hindi masama ang pera, malaking tukso ang pera. Sapagkat with money, with wealth comes power, influence, fame, popularity, comfort in life, which are basic ingredients for us to become far from and even to forget God. Nagbibigay kasi ang maraming pera ng ilusyon sa atin na kaya na natin ng lahat. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, money makes the world go round. Pinapaikot ng pera ang mundo, or the world revolves around money. Umiikot ang mundo sa pera. Nako, wag po tayong palinlang sa ilusyon na yan. Sapagkat tandaan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa Psalm 50:12. The world is mine and all it contains. Ang mundo ay sa akin at ang lahat ng nariyan diyan. Kasama na ang buhay natin, ang pera natin, ang kapangyarihan natin, anuman ang pinangahawakan natin. Hindi sa atin lahat yan. Kung sa atin ang ating buhay, edi sana hindi tayo mamamatay. Kung ayaw nating mamatay, kung sa atin lahat ng ating makukuhang pera, bagamat pinaghirapan natin ito, edi sana nadadala natin yan sa hukay. Madala man natin yan sa hukay. Bumilang ng kahit isang siglo pa, hukay niya, nandun pa rin yan. Mawawala ang ating katawan, pero nandun yung pera. O halimbawa, yung ginto, yung pilak na iniwan, hindi natin madadala yan. So ibig sabihin, hindi talaga sa atin yan. Sa Diyos yan.
Mga tayo caretaker lang. And since we are caretakers of God, kailangan natin gamitin ang lahat ng pinagkakatiwala niya sa atin, ang buhay natin, ang kayamanan natin, in the way that is pleasing to Him. Yung makapagbibigay ng lugod sa Kanya. At yan po ang sinasabi sa atin ngayon ng ating mabuting balita naman, na pagpapahiwatig naman sa atin kung paano ang pagmamahal sa pera ay ating maiwasan o mareremedyohan. Ang sinasabi sa ating mabuting balita ay yung mga babae na may kaya, may pera, may mga ari-arian. Ginamit daw nila ang lahat ng yan upang ipangtustos sa pangangailangan ni Kristo at ng mga alaga, upang tustusan ang ministeryo ni Kristo. Sa madaling salita, kung pinagagamit sa atin ng demonyo ang pera upang tayo makagawa ng masama, sa tulong ng Diyos, gamitin natin ang pera upang tayo makagawa ng mabuti para sa Diyos at para sa ating kapwa. We turn the table around. Hindi masama ang pera, pero gawin nating mabuti ang pera upang maiwasang maging masama para sa atin ang pera. Isang magandang halimbawa palagay ko ay yung tinatawag nilang isa sa pinaka-generous na artista sa Amerika, sa Keanu Reeves. O diba yung sikat na pinapanood natin, yung si John Wick. Yeah, si John Wick. Sapagkat kung mag-donate yan sa charity, napakalaking halaga. Binibigyan niya ng malalaking bonus ang mga crew niya sa pelikula. Tumutulong yan sa marami pang iba. Sabi nga ng mga fans, Keanu is the best person ever. Akalain niyong sabihin para sa kanya. Kasi napaka-generous. Ngayon, kung sasabihin natin na ang pera is the root of all evil for Keanu, it has become the root of all goods na ginagawa niya. Minsan, bumili siya ng ice cream. Hindi dahil gusto niya ng ice cream, para lamang makakuha ng resibo ng ice cream at mapirmahan niya yung resibo para maibigay sa isang fan. Hindi mo yan makikita ang makipagsosyalan dahil lang sa kinakailangan. Dahil may pelikula na pinopromote, etc. Hindi mo yan makikita ang nakasuot ng napakamamahaling kasuotan. Hindi mo yan makikita tulad ng ibang artista na nagpapakitang nagdadrive sila ng mamahalin lang. Bagamat afford lahat ni Keanu yan. Mas mayayaman pa siyang dihamak sa mga artistang nakikita nating kung pumorma ay kala mo kung sino. Hindi ganun si Keanu. Madalas nga nagko-commute lang siya. And one time, he made headlines ng mapag-usapan kung paano siya tumayo at ibinigay ang kanyang upuan sa isang babaeng may mabigat na bag. And many other good things in many other circumstances, which I believe are all products of his good perspective as regards money. Kung paano niya tratuhin ang pera. Ginagamit talaga niya at hindi vice versa. Hindi siya ang ginagamit ng kanyang pera. Hindi siya alipin ito, kaya malaya niyang nagagamit ito. At nandun sa kanya yung pagiging masaya kahit sa mga simpleng bagay, kontento si Keanu. Mga kapatid, sana ganun lang. Huwag nating mamahalin ang pera sapagkat hindi tayo magagawang mahalin ito. Pag minahal natin ang pera, ang tanging gagawin sa atin ng pera ay sirain tayo nito. Huwag po nating hayaang mahulog ang ating puso sa pera sapagkat our heart belongs only to God. Tama na mag-ipon pero huwag kakalimutan na tumulong, magbigay at maging kontento. Sa gayon, maiwasan nating Diyosin natin ang pera. Tama namang may mga naibibigay ang pera na maganda. Pero tandaan po nating lahat ng kayang ibigay ng pera ay kayang ibigay ng Diyos sa atin. But not the other way around. Maraming kayang ibigay ang Diyos sa atin na hindi kayang ibigay ng pera. Gaano man karami ito sa bulsa at sa poder natin. Sana mga kapatid, ito ang grasyang ipagdasal natin. Huwag lang yung Lord pera, hindi yung proper disposition o pagtrato sa pera. Hindi naman din kasi ibibigay ng Panginoon sa atin. Lalo pat alam niya na hindi natin kayang i-handle at tayo ang i-handle ng pera. Ngayon, kung kahit ayaw ibigay ng Panginoon sa atin ay magpupumili tayo dahil manloloko tayo, magnanakaw tayo, didiskarte tayo para magkapera lamang tayo. Ayun na. Yun na ang simula ng ating pagkasira dahil sa pera. Ang pera ay isa lamang sa mga biyaya ng Diyos. Kaya huwag nating ipagpapalit ang pera
sa Diyos. On this regard, huwag nating isipin na kahit kipit tayo sa pera ay tayo'y malas na. Tayo'y kawawang-kawawa na. Kung papaanong hindi na natin dapat isipin na ang mga may pera ay pinagpalang talaga. Depende kung sino o ano ang minamahal natin. Sapagkat tayo ng pinakakawawang tao kung pera ang ating mamahalin. Pero tayo ng pinakapinagpalang tao kung ang Diyos ang pahalagahan natin. Yun ang sinasabi sa ating salmong tugunan, di ba? Blessed are the poor in spirit, those whose spirit searches and longs for God, those whose spirit loves God, for the kingdom of heaven is theirs. Pag minahal mo ang pera, marami, eventually lahat mawawala sa iyo. Pero pag minahal mo ang Diyos, marami, and eventually lahat mamanahin mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa may magagawa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. may magagawa ang Alam kong diringhin ng Diyos ang samos sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang Kayamanan niya ako. Alam kong diringhin ng Diyos ang samos alam kong para sa akin na matay ang anak niya si Kristo. ang Gano'n ako kahalaga para sa Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong diringhin ng Diyos ang sama. Higit natin ang ating mga mata. ang sa Panginoon, kami tulungan mo na huwag maghumon sa pera. Yes, tulungan mo po kaming makapag-ipon. Pero tulungan mo kaming magbigay at tumulong at mahalin ka o aming Panginoon higit pa sa aming mga perang iniipon. Panginoon, tulungan mo kami na kahit nagipit sa pera, makaramdam pa rin ng saya. Yung maramdaman namin na ikaw ay aming kasama, yung maramdaman namin na wala kaming inargabyadong tao, malinis sa aming konsensya, at yung maramdaman namin na nandun ang aming pamilya para sa amin, na bukod sa iyo ay kayamanan namin. Tulungan mo ko, Panginoon, na mangyari yun. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay muling tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, yun ang pakatandaan mo. Seek ye first His kingdom and everything will be given you. Lahat ng pangangailangan mo, maaaring hindi lahat ng gusto mo, pero alam ng Diyos kasi ang pinakakailangan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, pero naman maramdaman ng Diyos na siya ang pinakakailangan mo sa buhay mo. At lahat na susunod mula dito. Kung lalapit kay Jesus, huwag kang pasusubok sa Diyos. At ang isa sa mga pagsubok ay pera. Pakita mo na kaya mo i-give up ang pera para sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.
Para na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nawa'y nalinang iyong anghel, ang aming panalangin sa iyong lamana. Katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng mayang umaasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mo ang dinggin ng aming mga pitahaya at paunlakan mo ang paghahaing amin ihanda para sambahin ang banal mong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagpapago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Teres na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Kordero Diyos, ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na.
Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang laging mamayanin sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahalapiran ng Lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pong pagtulong sa mga paggawain pa ng ating simbahan. Maraming salamat sa mga kababayan natin sa ibang bayan sa inyong mga sakripisyo para sa minamahal ninyo, para sa bayan na ito. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kadakilaan, sa kapangyarihan, sa kabutihan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging alisay. Ang birhen kong umibig ay walang singkabis, pagsintang sa malinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal,